Hiniling ng senatorial aspirant na si Pastor Polo C. Quiboloy sa COMELEC na may deklara siyang independent candidate para sa darating na 2025 midterm elections. Nagsumite ang butihing pastor ng sulat sa komisyon para ipawalang bisa ang isinumite niyang acceptance of nomination sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Para sa darating na midterm elections, nagdesisyon ang senatorial aspirant na si KOJC leader Pastor Polo C. Quiboloy na tumakbo na lamang bilang isang independent candidate. Sa pamamagitan ni Atty. Mark Tolentino, nagsumite siya ng sulat para ipawalang bisa ng COMELEC ang kanyang isinumiting Certificate of Nomination and Acceptance o CONA na ibinigay ng Workers and Peasants Party o WPP para sa kanyang pagtakbo. Bago ito ay giniit ng isang labor lawyer na si Sunny Matula na hindi raw otorisado ang tinanggap na CONA ni Pastor Apollo, bagay na itinanggi naman ni Atty. Tolentino. At nanindigan na bilang presidente ng WPP ay lehitimo ang tinanggap na nominasyon ni Pastor Apollo mula sa partido. Gusto ngayon ng butihing pastor na maging mapayapa ang kanyang pagtakbo sa halalan. Ni-revoke ni Pastor yung acceptance niya ng Certificate of Nomination ng WPP. Ang nag-issue ng Certificate of Nomination, tayo po bilang presidente ng Workers and Peasants Party, in-offer po natin ni Pastor yan because kasi nung October 7, doon pala siya nag-decide nung gabi. So sabi ko, Pastor, may party if you want to have a party. So binasa niya yung mga platform ng party. So tumpak naman sa advocacy ni Pastor. So, tinanggap po niya in good faith yung Certificate of Nomination na tayo ang nag-issue na we are also authorized na sinabit natin yung authorized signatory ng CONA dito po sa COMELEC. So, kasi may nanggulo, may nagpakilala na sila daw ang WPP, which iba naman palang partido, Workers Party Philippines tayo, Workers and Peasants Party. Yung nanggulo is Workers Party Philippines. So, para walang problema, kasi baka may intra-party disputes. So ayaw naman ma-involve si pastor of the intra-party dispute. So ni-revoke po niya ang kanyang acceptance. Ayon kay Tolentino, mananatili pa rin ang suporta ng WPP para kay Pastor Apollo at sa mga advokasya nito. Marami din anya ang nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo mula sa iba't ibang partido. Pastor Quiboloy will be running as independent senator. But of course, hindi naman matatawag na independent si Pastor Quiboloy and dami naman ang mga political parties na nag-invite kay Pastor na maging guest candidate. So, with or without a party, Pastor Quiboloy can run the campaign. Nagpapasalamat pa rin si Pastor for the nomination and he will maintain pro-God, pro-Filipino, and pro-Philippines platform of government. Ito naman ang naging paninindigan ng COMELEC sa kandidatura ni Pastor Apollo. Isang letter address sa atin na sinasabi na si Pastor Apollo Quiboloy ay independent candidate na wala pong relasyon yun doon sa issue ng kanyang pagiging kandidato. The COMELEC Law Department and the COMELEC NBank will stand firm doon sa pagkaka-classify sa kanya as a legitimate candidate. Simply because there is no final and executory decision concerning his cases. And therefore, as far as the COMELEC is concerned, we made a decision, including him as a candidate regardless as to whether he is an independent candidate or a candidate with political party. Now, dahil nga sa may mga issue na ganyan, we will have to resolve later the intra-party dispute. Sino sa dalawang grupo talaga ang dapat masusunod without affecting the candidacy of their chosen candidates. Ibig sabihin, yung grupo ng isa na nagsasabing sila ang tunay na may-ari ng partido, walang epekto sa pinili naming mga kandidato sa kanila. Yung grupo naman ng kabila, whether tinanggalan nila ng CONA o hindi, yung kanyang inisyuhan na kandidato, it does not affect the candidate because our determination was based not on the membership to the party or the non-membership to the party. Binase namin yon sa appreciation ng background ng tao, appreciation ng madaming bagay para i-consider siya na isang lihit.